Siguro napapanood nyo rin itong video na to, pero hindi ko na ipapakita, ipaparinig ko na lamang sa inyo, tapos magre-react tayo. Pinadala sa akin eh. Let's go! Bakit kailangan ng vitamin C? Kasi yun lang po ang hindi kayang i-reproduce ng sarili nating katawan sa loob. Yung una, well, tama yan, hindi nagagawa ng katawan natin yung vitamin C, kaya dapat isupply ito sa diet. Goods tayo dyan. Kakasundo tayo dyan. Next. So bata pa na tayo, baby, 0 to 2 years old, 40 mg of vitamin C dapat. So kung simula 0 hanggang 2 years old, wala kayong pinainom na vitamin C sa baby ninyo, deficient na siya. Pagdating ng 13, adult na yon, kailangan na natin ng 300 to 500 milligrams daily. Ayan, teka lamang muna. Eto na, bilang dietitian at bilang isang doktor, kinakailangan i-qualify natin. Ang vitamin C po ay widely available sa iba't ibang pagkain, hindi lamang po sa vitamin supplement. Naririyan po yan sa fruits, sa vegetables. Isa pa, andyan din po yung iba pang mga pagkain at beverages na fortified din with vitamin C, kaya hindi kinakailangan mag-alala ng mga nanonood natin. Widely available po yan sa mga pagkain. At i-correct lamang din po natin yung nasa video o yung napakinggan ninyo. Hindi yan ganyang kataas ang pangangailangan ng vitamin C ayon sa PDRI. Sa infants po, 0 to 5 months old yan, kinakailangan yan around 30 mg lamang. Makukuha niyan usually sa breast milk lang. 6 to 11 months old, magiging 40 mg per day. 1 to 2 years old, 45 mg lamang. Pagdating ng 16 years old and above, 60 to 75 mg lamang po recommended vitamin C intake per day. Kaya, ayun, hindi masyadong kinakailangan ng sobrang dami katulad sinabi niya. Tuloy po natin yung video. Pag bagsak ang vitamin C mo, bagsak din ang immune system. Lahat ng sakit pwede kumapit. At ang pinaka naaapektuhan ay ang baga. So pag mahina ang baga, kakapitan ng bacterial infections such as asthma, pneumonia, tuberculosis, all of those are bacterial infection na kumakapit sa mahinang baga. Wait lang, sige. Kapag kakulang ka ng vitamin C, hindi lamang po immune system ang pwedeng maging problema. Pwede ka rin magkaroon ng scurvy. Hindi ibig sabihin na kung kulang ka ng vitamin C, babagsak na agad ang immune system mo. Marami pa din namang ibang ways para lumakas ang immune system. Hindi yun ganun ka-simplistic. Gusto ko lang may clarify din, kaya ako po ginawa itong video na to para ipaliwanag sa inyo na baka nag-aalala na kayo sa vitamin C level ninyo, magastusan kayo ng maigi sa pagbili ng mga vitamin C dyan sa market. The only way to check your vitamin and mineral levels is through physical examination at sa pamamagitan ng Nutri-Eval. Medyo mahal yung Nutri-Eval at hindi lahat gumagawa niyan. Kaya kung kumakain po kayo ng gulay at prutas sa isang araw, pwede na yan. Makakakuha na po tayo dyan at hindi na kinakailangan mag-alala sa vitamin C levels ninyo. Isa pa, tama naman po na ang pneumonia at tuberculosis ay mga bacterial infection. Ang asthma naman ay isang kondisyon kung saan kumikipot ang daanan ng hangin na nagpuproduce ng extra mucus kaya nahihirapan ng taong huminga. Ito ay pwedeng genetic at usually ay triggered by allergens, usok ng sigarilyo o mga sasakyan, mga dust at iba pa. Pero yes, to give credit sa nagsasalita, pwede talagang matrigger ito ng bacterial infection. Kaya ang kinakailangan po dito ay tamang antibiotic kung bacterial ang cause, pero kung hindi, dyan po papasok ang steroids at iba pang mga gamot para mapaluwag po natin ang daanan ng hangin at pakahinga ang pasyente. Ang sinasabi natin dito, nag-a-agree tayo sa ganito, pero meron pa rin talagang dapat i-correct dahil baka isipin ng mga manonood, vitamin C lamang ang kinakailangan para sa pneumonia, sa tuberculosis at sa asthma. Again, kung may bacterial component po, dyan po papasok ang inyong mga tamang antibiotics na irereseta sa inyo ng inyong mga doktor. Hindi yung basta lamang kayo kulang sa vitamin C. Kaya magpa-check up po sa doktor upang mabigyan kayo ng abiso para sa mga kaso ninyo. At paano? Hanggang dito na lamang po muna at i-digest nyo muna po yung mga sinabi natin. Kung may mga problema pa sa kalusugan, tamang gabay po ang kinakailangan at sa huli ay tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan. Kaya naman see you sa susunod na video. Ingat!